hapon mga bata, bago natin simulan ng ating klase, lahat ay tumayo para sa ating panalangin. Ginoo, Froilan, sa ating panalangin. Amen. So, magandang hapon mga bata. Ngayon, unawain natin ang ating alituntunin sa silid-aralan. So ito ang ating mga alituntunin sa silid-aralan. Una, magkaroon ng disiplina at respeto sa guro at sa kapwa mag-aaral. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kung may gustong sumagot. Pangatlo, iwasan ang paggamit ng gadget maliban kung kinakailangan. At ang huli, iwasan makipag-usap sa katabi habang nasa klase. Ngayon, kumuha kayo ng iyong kwadernong papel at ballpen kasi may sasagutan kayo. Okay, nakuha na ba? So, unang pagsubok. Panuto, piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa napiling letra sa isang kwadernong papel. Okay, class, magaling. Ngayon ay may gagawin kayo. Ang gagawin nyo lang is hulaan nyo kung ano yung picture or yung hulaan nyo lang kung ano po iyon. So, ito na po. Hulaan mo. So, mayroon tayong 4 na picture at huhulaan nyo ito isa-isa kung ano nga ba ito. Okay, class. Tama. Ito po ay mga sagot. Ito ay kuweba. Mga dahon, apoy, at balat ng hayop. Ngayon, ating simulan ng ating takdang aralin ngayon araw. So, ang takdang aralin ngayon natong araw ay konsepto ng kabihasnan at sibilisasyon sa Asya. So, okay, class. Sino ba sa inyo ang may alam tungkol sa konsepto ng kabihasnan at sibilisasyon sa Asya? Okay, tama ka. Ito ay ang mga lamang loob ng sibilisasyon. So, next ay ang mga layunin. Ito ang ating mga layunin sa ating takdang aralin. So, sa araling ito, inasa matutunan ng mga sumusunod, nagbibigay kahulugan ng konsepto ng kabihasnan at sibilisasyon at inilahad ng mga katangian nito. Nagpapahalagahan ang konsepto at kabihasnan ng sibilisasyon at katangian nito. At ang panghuli ay nakagagawa ng pangkalahatang refleksyon sa konsepto at kabihasnan ng sibilisasyon at katangian nito ang gamit ng ibang gawain. Okay, class. Ito na. Pag-alis sa ating balakid. So, ito yung mga letra na hindi masyadong hindi natin maanan. So, first, sentralisado. Isang uri na organisasyon kung saan kontrol ang pangapangyarihan o desisyon sa nakasentro sa isang tao o grupo. Neolitiko. Kilala rin ng ibang bagong panahon ng bato. Parasitiko, tumutukoy ng isang relihiyon pagitan ng dalawang organisasmo. Paleolitiko is kilala ng lumang panahon ng bato. At nomaditiko, isang uri ng pamumuhay kung nasaan ang mga tao ay walang permanenteng tirahan. So, yun na nga. Okay, so ngayon, atin nang talakayin ang konsepto ng kabihasnan at sibilisasyon sa Asya. So, ang kabihasnan at sibilisasyon sa Asya ay nagkakaugnay ng konsepto at naglalarawan sa pag-unlad ng pamumuhay ng tao. Ang kabihasnan ay tumutukoy sa pagsalimuot ng pamumuhay at madalas na lungsod kung saan ang mga tao ay mga nagkagawiang gawain at sistema. So, samantala, ang sibilisasyon ay nagkapaligiran mga gamit na talino at kakayahan. So, hindi lamang ito ang pamumuhay ng lungsod, kundi ang kahalagan ng umangkop ay bumuunlad at bumubuo ng maayos na lipunan. Next is mga batayang salik ng
kabihasnan. Organisado ang sentralisadong pamahalaan, masilimuot ang sistema ng relihiyon, espesyalisasyon sa gawain at uri ng lipunan, mataas na antas ang kaalaman sa teknolohiya, sining, arkitektura at sistema sa pagsulat. So, ito po ang mga bantayang salik sa kabihasnan. Pangatlo, ang pag-usbong sa kabihasnan sa Asya. So, sa sinuunang lungsod sa Asya tulad ng Sumer, Indus, Siam ay nagpapakita ng mga katangiang kabihasnan. So, nagkaroon sila ng organisasyon sa pamahalaan, sistema at paggawa ng mga kagamitan, sistema ng pagsulat, ang mga pag-unlad, pagbunga, kanilang kakayahan umaangkop ng mga gamit sa kanilang talino at harapin ang mga hamon sa kapaligiran. At ito, sunod, mula sa Paleolitiko hanggang sa panahon ng metal. So, panahon ng Paleolitiko, nomadiko ang pamumuhay at umaasa sa kapaligiran. Natuklasan ang apoy at natutong na gumagawa ng mga kagamitan ng bato. So, gumagawa sila ng mga kagamitan katulad ng gawa sa bato. Mga kagamitan na gawa sa bato. So, pangalawa is ang panahon ng Mesolitiko. So, transition ng panahon ng Neolitiko, natuto na magpaamo ng hayop at gumagawa ng damit. So, dito sa panahong Mesolitiko, gumagawa sila dito ng damit. Gumagawa sila dito ng damit na galing sa hayop. So, sa panahon ng Neolitiko, ang revolusyon ng Neolitiko ay malawakang pagtanim at pag-alaga ng mga hayop. So, nagsimula na mabuo ang permanenteng pamahayan sa pag-uri ng lipunan. So, sila po ay nagtanim at nag-alaga ng mga hayop upang sila ay maunlad at may permanente silang pamayanan. So, at ang panghuli is ang panahon ng metal. So, ang panahon ng metal ay paggamit ng tanso at bakal, ang pag-unlad ng teknolohiya at pamumuhay. Gumawa silang ng mga gamit na tanso at bakal para umunlad ang kanilang pamumuhay. So, ngayon, class, ay may isa tayong gawain at ito ay ang Venn diagram. So, kayo dyan ay pangkat 1, kayo naman ay pangkat 2, kayo ay pangkat 3, at kayo naman dyan ay pangkat 4. Ang bawat pangkat ay gumagawa ng Venn diagram. Ito ay tungkol sa sibilisasyon. Gumawa kayo ng Venn diagram na tungkol sa sibilisasyon at kabihasnan ay sagutan mo ang mga gawain na tumutukol sa pagkaiba ng katangian ng kabihasnan at sibilisasyon. So, pagkatulad ng dalawa at isulat mo ito sa isang buong papel. So, okay class, binigyan ko na kayo ng isang papel, kaya ngayon sumulat na kayo sa inyong pangkat. So, ang susulatin nyo lang ay ang ano nga ba ang kabihasnan, ang sibilisasyon, at ano ang kanilang pagkaugnay. Okay, tapos na ba ang lahat? Ito naman ang inyong batayan sa pangkat na gawain. So, ito dapat ang nilalaman ng inyong mga gawain. So, nilalaman, magbibigay ako ng 25 na puntos pag naibigay nyo ang mahusay na ibinigay ang paksa. Sa presentasyon naman, buong husay ang pag-uulat ng pangkatang gawain sa loob ng klase. Sa kooperasyon naman, lahat dapat ng mga membro ay nagkakaisa. At sa takdang oralin, matapos ang gawain ng buong husay sa takdang oras. So, ito naman, at ito na nga lahat yung mga pangkatang gawain. Okay? Okay, sige. Ngayon naman, ay ating tuklasan ang isang tanong o ang panglalahat na tanong. So, okay class, mayroon ba sa inyo dito na magpresenta kung ano ang mga napatunayan o naunawaan mo sa kabuuan ng aralin na may kaugnay sa pag-usbong at pag-unlad ng sinaunang kabihasnan at sibilisasyon ng Asya? Okay, Gina? Okay, tama.
ito ang patunay na unawaan mo sa kabunuang aralin ng may kaugnayan sa pag-usbong ay ang pag-unlad sa kanilang pamumuhay. Tama ka dyan. Next, kumuha kayo ng iyong kwaderno ulit at isulat ninyo ang takdang aralin na ang tema ay likas na ganda ng Asya at palaganapin. So, ang panuto, sa isang kartulina, gagawa ka ng isang poster na napakita ng mga ambag sa paglipas ng panahon at paano ito magamit sa panahon ngayon. So, malaya ka sa pagpili ng paraan sa paggawa nito at pagiging uri ng pangkulay ng iyong kagamitan. Okay, class? So, at yun na nga, nagtatapos ang ating takdang aralin. Masig tayo ang lahat. So, paalam mga bata. Okay, at magkita-kita muli tayo bukas. Bye-bye!